we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang araw na imbag kamalem, maya pagat panapon kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Mga kapuso, nagsimula na ngayong araw ang voter registration sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang detalye ng balitang yan ihahatid live ni Joan Punsoy. Joan? Chris, ayon na rin sa COMELEC, mataas ang participation rate ng ating mga kababayan sa unang araw ng voter registration para sa May 2025 national and local elections. Sinamantala ng ilang individual ang magparehistro ngayong unang araw ng voter registration, February 12, para sa May 2025 national and local elections. Bago pa magbukas ang tanggapan ng COMELEC sa Dagupan City, marami na ang nakapila upang magparehistro. Ilan sa kanila, minabuti na raw na maging maaga para walang hassle. Bukod sa voter registration, pwede ring magpa-reactivate, change of status at transfer of residence. Nakibahagi rin ang mga residente sa Ilocos Sur ngayong unang araw ng voter registration. As of 12 noon, nasa 600 na katao na ang nakapagparehistro sa probinsya. Sa Lawag City, Ilocos Norte, maaga ring pumila ang mga nais magparehistro. Binuksan din ang Balatong National High School para sa satellite registration. Magkakaroon ng kick-off ng RAP o Register Anywhere program ang COMELEC bukas. Sinamantala na namin pumunta para mag-register dahil mamaya marami ng pila. Nagsagawa rin ng satellite registration sa Dagupan City National High School. So we decided to choose Dagupan City National High School, Senior High School kasi nandito po yung bulk ng ating mga target na youth na magpaparehistro. Mas maganda po kasi para hindi na po kami pumunta sa opisina ng COMELEC. Para mas maganda pag andito na po sa school, nakaregister na po kami. Hindi na po kami pamamasay. Target na may rehistro ang mga edad 18 and above o di kaya mga mag-18 years old bago o sa mismong araw ng May 12, 2025. Ang importante gumana lahat ng BRM namin, yung voter registration machine namin. Minomonitor namin yung mga peripherals kasi matagal din napahinga itong mga ito. So far, so good. Dito nga sa Dagupan City, maliban sa Dagupan City National High School na napiling satellite registration, sa mga susunod na araw, Chris, ay bibisita na rin ang mga kawani ng COMELEC sa mga barangay at sa iba pang paaralan at maging sa mga mall para nga sa voter registration at iba pa aktibidad nga ng COMELEC. Extended na rin itong operation o services nga ng COMELEC hanggang sa Sabado mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maging holidays ay bukas rin itong kanilang tanggapan except Chris pagdating nga sa Holy Week. Maraming salamat, Joan Punsoy. Ilang bunga ng mga pananim na mais sa Kalasyaw, Pangasinan sinira ng mga uod. Tutukan sa report ni Russell Simorio. Nagsimula na ang anihan ng mais sa Barangay Sungkoy, Kalasyaw, Pangasinan. Pero nanlulumo ang ilang magsasaka dahil inatake ng peste ang ilang bunga ng mais. 4 na buwan ang itinatagal na mga pananim na mais bago maani ng mga magsasaka. Ibig sabihin, 4 na buwan ding naghirap at nagpagod ang mga magsasaka. Kaya malaking kalbaryo sa kanila nang makitang ganito ang kinahinatnan ng kanilang bunga ng mais. Ang bunga sira na dahil sa pag-atake ng peste. Natusok ng yung uhod, dangan-dangan. Problema namin dito sa magsasaka sa mais. Pero sana pansinin na kami ng bayan naman. 150,000 pesos ang ipinuhunan ni Bernard sa 1 hektarya niyang maisan. Pero dahil sa peste,
hindi na siya umaasang mababawi ang kanyang puhunan. Inutang na masakit din. Dahil baka hindi babalik yung kapital namin. Sana manubo kami, may pambili ng pagkain. Nagsasagawa ng monitoring ang Municipal Agriculture Office para sa anumang tulong na maaaring maibigay sa mga magsasaka. Pag dumating na rin yung request namin, binibigay din namin doon sa mga nag-complain, nag-report. Hinihikayat ng otoridad ang mga apektadong magsasaka na direktang mag-report sa kanilang tanggapan. Kasama si Jing Dakanay, Russell Simorio, One North Central Luzon. Magpapatupad ng oil price rollback ang mga kumpanya ng langis bukas, February 13. Inaasang bababa ng 70 hanggang 90 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina habang 10 hanggang 30 centavos naman ang inaasang bawas sa presyo ng kada litro ng diesel. Samantala nasa 20 hanggang 40 centavos ang posibleng ibababa sa presyo ng kada litro ng kerosene. Ang posibleng rollback sa presyo ng epekto ng isinusulong na ceasefire sa pagitan ng Israel at Hamas forces sa Middle East. Pagbangga ng kotse sa isang gwardiya sa Clark, Pampanga sa pool sa CCTV. Nakatutok si Russell Simorio. Sa pool sa CCTV, ang pagbangga ng kotse sa isang Blue Guard sa Clark Freeport Zone noong linggo. Nagmamonitor ang gwardiya sa bahagi ng exit gate pero nang tumawid ito sa kalsada, dito na siya sinalpok ng humaharurot na itim na sasakyan. Sa lakas ng impact, tumila po ng biktima pero imbis na hintuan, humarurot pa ang kotse. Kinilalang biktima na si Gilbert Lopez Tabing na dinala sa ospital matapos magtamo ng sugat sa ulo at katawan. Nakatakda siyang i-CT scan. Nakilala na ang driver ng kotse na handa raw makipag-areglo ayon sa mga otoridad. Sa cellphone video na ito, nakuha sa T-Plex na bahagi ng Rosales, Pangasinan, makikita ang kalunos-lunos na sinapit na mga sakay ng van. 3 ang namatay, kabilang ang isang matandang babae at 2 lalaki. Sugatan ng 14 pang sakay ng van, kabilang ang driver. Dinala sila sa ospital. Ayon sa pulisya, nagpaikot-ikot ang van bago sumadsad sa barrier matapos pumutok ang gulong nito. Galing Caloocan ng mga magkakamag-anak na mga biktima na papunta sa ng Manawag nang mangyari ang aksidente. Nakita po natin na yung gulong po niya ay used na. Parang matagal na po itong gamit kasi based na rin po sa pagtatanong natin, yung van ay nabili po ng second hand. Naiuwi na sa Caloocan ng 10 na mga nasawi habang inilipat naman sa ospital sa Caloocan ang mga nasugatan. Sa Dagupan City, ginamitan ng crane ng delivery truck na ito para maitayo matapos tumagilid sa may bahagi ng Caldona Road, Barangay Maluwod, bandang 6:00 ng gabi noong Biyernes. Sumabit daw sa mga kable ng telco ang truck kaya tumagilid. Wala namang nasaktan sa insidente maliban sa idinulot nitong heavy traffic sa lugar. Russell Simorio, One North Central Luzon. Samantala, isang bangkay ng hindi pa nakikilalang lalaki ang natagpuan sa Baguio Athletic Bowl pasado 4:00 ng hapon noong Biyernes. Ayon sa PNP, natagpuan ito ng isang saksi mula sa construction site sa loob ng complex. Siya rin ang nag-report sa otoridad. Sa pagresponde ng 911 medical operatives, direktarang wala ng buhay ang lalaki. Patuloy naman ang investigasyon ng otoridad upang matukoy ang kanyang pagkakakilanlan. Magang nagsara ang tanggapan ng Social Security System sa Dagupan City dahil sa natanggap na bomb threat. Ayon sa Dagupan Police, maaga ring nagsara ang iba pang branches ng SSS sa probinsya. Nakipag-ugnayan ang pamunuan ng SSS Dagupan City Branch at nagsagawa naman ng paneling sa lugar. Nakipag-ugnayan din daw ang SSS Dagupan Branch sa PNP matapos ang natanggap na bomb threat sa Central Office na isa sa mga branch ng SSS ang sasabog. Negatibo naman umano sa threat o bomba ang lugar. Meron na ring umanong kumalat na mensahe ng bomb threat sa ilang ahensya ng gobyerno. Nakamonitor ang PNP sa sitwasyon at tinetrace ang mismong nagpasa ng mensahe. Samantala, sinuspende rin ang pasok sa opisina at eskwela sa lalawigan ng Bataan dahil sa bomb threat. Kumalat daw ito sa email at komunikasyon sa mga tanggapan ng gobyerno. Agad namang nagsagawa ng search operation ng LGU sa Capitol Complex pero walang natagpo ang bomba. Nagsuspindi rin ang pasok sa LGU at eskwelahan sa Zambales dahil sa parehong banta. Pinayuhan ng otoridad ang publiko na maging kalmado at mapagmatsyag.
Presyo ng mga bulaklak sa Dagupan City, doble na ang itinaas ilang araw bago ang araw ng mga puso. Ang detalye sa report. Nagdagdag na ng tao ang flower shop na ito sa Dagupan City dahil sa dami ng orders ilang araw bago ang Valentine's Day. Ang supply ng bulaklak nakahilera sa gilid ng kalsada. Yung supply naman po, okay naman po, maraming supply ngayon. Okay naman po, 24 hours ang operation, mga 3 days siguro. Doble na ang itinaas ng presyo ng bulaklak gaya ng bouquet ng 1 dozen of roses na dating 800 pesos ang presyo pero ngayon nasa 1,200 pesos na. 750 pesos ang bouquet ng 6 na rosas, 500 pesos kung 3 lang ang nasa bouquet. 500 pesos din ang isang piraso ng stargazer na naka-bouquet. Samantala 80 pesos na ang kada stem ng rosas. Opo, parang naging special yung araw ko. Bukod sa fresh flowers, uso na rin ngayon ang dried flowers, maging ang fuzzy wildflowers. Ang paggawa nito ay binahagi ng magkaibigang Charmaine Joy at Mary Joy ng Dagupan City. Start po namin yan. Ang gusto lang po namin is ma-share po yung creativity namin sa ibang tao po. Sa ibang bansa, mostly po yung ginagawa nila fuzzy. Pero dito sa Philippines po, wala pa pong parang kakaunti pa lang po yung gumagawa ng mga fuzzy flower. Parang naisip po namin, what if i-adapt namin? Napakadali lang itong gawin dahil kailangan lang natupiin ang wire para makabuo ng hugis bulaklak at iba pa. Maaari rin mag-customize ng bulaklak na swak e regalo sa Valentine's Day. Joan Punsoy, One North Central Luzon. Matagumpay ang isinagawang GMA Regional TV Bloodletting Day noong February 9, araw ng Biyernes. Sa kabuuan, 866 ang nalikom na bags ng dugo mula sa iba't ibang regional TV station sa bansa, kabilang ang mga himpilan ng GMA Davao, General Santos, Cagayan de Oro, Zamboanga, Iloilo, Bacolod, Cebu, Dagupan, Ilocos, Naga at Batangas. Taon-taon isinasagawa ng GMA Regional TV ang Bloodletting Day, katuwang ang Philippine Red Cross. Nagpapasalamat ng GMA Regional TV sa lahat ng nakiisa sa hangaring ito na matugunan ang pangailangan sa dugo ng mga kapuso natin. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Forest fires sumiklab sa 3 ektaryang bahagi ng bundok sa Camp John Hay sa Baguio City. Nakaalerto si Russell Simorio. Pasado alas 3 ang madaling araw kahapon nang sumiklab ang sunog sa mahigit 3 ektaryang kabundukan sa bahagi ng Camp John Hay sa Baguio City. Ayon sa BFP, mabilis na kumalat ang apoy kaya nahirapan sa pagresponde. May ilang linya rin ng telekomunikasyon ang nadamay sa sunog. Mas malaki yung lugar na nasunog kasi nga po dala nung yung kasing pine needles makapal yung naimbak. Kaya pag nasusunog yun matagal mamatay. Kaya yun po ang problema dyan. Bumaba ang mga kawani ng Sentro Baguio para mapigilan ang paglaki ng apoy gamit ang water equipment na kayang magkarga ng aabot sa 20 litro ng tubig. Malakas yung hangin tapos yung usok. Kaya kailangan na rin namin ng mask para tsaka konting tubig rin para hindi ma-dehydrate. 10:30 na ng umaga nang maideklarang fire out ang sunog. Hindi patukoy ng BFP ang sanhi ng sunog. Swerteng walang nasaktan at ari-ari ang labis na naapektuhan ng sunog. Sa datos ng BFP, pumalo na sa 4 na insidente ng forest fire ang naitala sa lungsod. Inaasahang tataas pa ang insidente ng sunog sa dry season. Paalala naman ng BFP sa publiko, iwasan ang pagsusunog ng basura, damo o kugon para hindi pagmulan ng apoy. Nagbayanihan naman ang mga residente para maapula ang nasusunog na bahay sa Metro La Paz, Lawag City. Agad ding rumesponde ang mga bombero para maapula ang sunog. Ayon sa may-ari ng bahay, saglit lang daw niyang iniwan ang nakasaksak na water heater para pumunta sa kapitbahay. Ito ang hinihinalang pinagbulan ng apoy. Wala namang nasugatan sa insidente. Inaalam pa ang halaga ng mga nasunog na gamit. Russell Simorio, One North Central Luzon.
Tinamaan ng African swine fever ang 33 baboy mula sa bayan ng Peña Blanca at Alcala sa Cagayan. Batay sa huling datos ng Provincial Veterinary Office, isinalalim sa culling operation ang 12 baboy mula sa barangay Nababalayan, Peña Blanca matapos makita ng sintomas. Habang may 21 baboy naman ang nagpositibo sa ASF sa Centro Sur at Tupang, Alcala. Kaya mahigpit ngayon na ipinagbabawal ang pagpasok at paglabas sa mga karne ng baboy mula sa mga apektadong lugar. Kasabay nito ang massive disinfection na isinasagawa laban sa ASF. Ilang senior citizen inirereklamo ang umanay sobrang pagbili ng gamot ng kanilang kapwa senior citizen. Narito ang report. Sa edad na 73, marami na raw iniindang sakit si Lola Silvia, kaya napaka-importante raw ang pag-inom ng gamot. Dala niya palagi ang kanyang senior citizen ID at purchase booklet para maka-avail ng discount, pero ang problema, madalas daw niyang makalimutan ang purchase booklet. Makakabili pero walang discount. Ayon sa Office of Senior Citizen Affairs o OSCA Dagupan, kailangan palaging dala ang dalawang requirements. May regulasyon sa pagbili ng gamot at maililista ito sa purchase booklet para sa monitoring. Kung pwede, hindi ka pwedeng mag-purchase ng 2 months medication. Kailangan lang is maximum 15 days or 30 days. It depends on the situation. Pero ilang reklamo umano ang natatanggap ng OSCA kaugnay sa ilang senior citizen na sobra-sobra ang binibiling gamot. Kasi yung mga iba, ang ginagawa nila is they purchase for 1 month pero tinitinda nila. Kasi yung sa mga ibang, lalo na sa sari-sari store, doon nila nilalagay yung mga ganun sa mga barangay-barangay. Dapat daw sumunod ang mga butika at mga sari-sari store sa regulasyon sa pagbili ng gamot para hindi magkaubusan ng supply at mabigyan lahat ng nangangailangan. At saka you cannot purchase without prescription of the doctor. Verbal lang naman sila nagrereklamo. Pag sinabi ko sa kanila na magbigay sila ng not ebidensya is black and white. Hindi naman sila nagko-complain, basta nirereklamo lang nila. Kasama si Ron Alister Taniedo, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Mga kapuso, iba't ibang trabaho, lokal at overseas ang alok sa mga taga-Mangaldan, Pangasinan sa isasagawang job fair sa February 15, alas 9 ng umaga, araw ng Huwebes. 6 na local employers ang naghahanap ng mga customer care representative, production operators at iba pa. In demand din ang nurse sa Germany at US, habang mga skilled workers naman at construction workers ang kailangan sa Japan at Papua New Guinea. Electrical technicians ang kailangan sa Saudi Arabia. Paalam ng otoridad sa mga job seeker, importanteng nakahanda ang mga dokumento, presentable at dapat kumpiyansa sa pagsagot sa inyong job interview. Mga residente sa barangay Nagsaing tulong-tulong sa Riverside Cleanup Drive sa bayan ng Calasiao. Sundan sa report. Sakop ng ilang barangay sa bayan ng Calasiao, Pangasinan ang Marusay River. Kaya bukod sa road clearing operations, nagsasagawa rin ng Riverside Cleanup Drive ang mga residente. Kabilang sa nagsagawa nito ang mga taga-barangay Nagsaing, Calasiao, Pangasinan. Tinabas ang mga puno at binunot ang mga damo sa gilid ng ilog. Minsan kasi, yung mga kailugan natin, alam natin na yun ang pinagpapawadan ng mga ahas. Baka mamaya biglang doon sila dumaan yung ahas or bigla silang tatawid, maapakan or maano ng mga tao. Kung masukal din kasi ang gilid ng ilog, maaari rin itong pagtaguan ng masasamang loob at kawatan, lalo't may pagkakataon daw na tumatalon sa ilog ang mga nahuhuling magnanakaw para makatakas. Kasi meron akong nahuling magnanakaw, tinanong ko kung paano ang sistema niyang pag nakikita yung ilaw. Sabi niya, nagdada daw siya o nagtatago sa mga puno ng kahoy o sa mga damuhan. Sa atin lahat na makakakita. Yung dadaan ka na malinis yung natatanaw mo, magandang tignan, di ba? Kasi po, yung mga ahas, hindi tatawid dito. Importante raw ang pakikipagtulungan ng komunidad sa mga opisyal ng barangay para mapanatili ang kalinisan sa lugar na makakatulong din upang maiwasan ang pagdapo ng anumang sakit. Kasama si Ron Alister Taniedo, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Umamada ng 16 points ang pambato ng letra na si Daniel Padilla.
upang pataubin ang JRU Light Bombers sa skor na 102-64 sa pag-arangkada ng NCAA Season 99 Juniors Basketball Tournament. Sa ibang laro, binuhat ni LeBron James daip ang Perpetual Junior Altos sa kanilang panalo kontra LPU Junior Pirates 89-75. Nag-ukit din ang panalo ang San Sebastian Staglets kontra San Beda Red Cubs 83-79. Wagi rin ang EAC Brigaders kontra sa Benilde Greeners sa skor na 78-75. Naitala rin ng Mapua Red Robins ang kanilang unang panalo matapos talunin ang Arellano Braves 82-78. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Sugatan ng 17 anyos na dalagita matapos na pagtatagain ng kanyang ama sa Vigan City. Sa report ng rumespondeng PNP, kakauwi lang ng 42 anyos na padre de pamilya na nasa impluensya ng alak nang mag-away sila ng kanyang anak na babae dahil umano sa karelasyon nito. Bigla na lamang daw niyang tinaga ang anak ng ilang beses sa muka. Nagtamo ito ng mga sugat sa muka at maging sa daliri na ginagamot ngayon sa ospital. Sumuko ang padre de pamilya sa PNP pero tumanggi nang magsampa ng kaso ang dalagita at ang pamilya nito. National Task Force Council on West Philippine Sea mag-iikot sa iba't ibang rehiyon para maiwasan daw ang disinformation kaugnay sa issue ng West Philippine Sea. Tungayan sa ulat ni Jasmine Gabriel Galban. Sinimulan na ng National Task Force on the West Philippine Sea ang pag-iikot sa bansa para ipaalam ang totoong sitwasyon sa West Philippine Sea. Layon na ipabatid sa publiko ang katotohanan at hindi ang mga maling impormasyon na karaniwang nakikita sa social media at madalas na pinaniniwalaan ng publiko. Mahalaga raw na maging mulat ang publiko sa katotohanan at iwasang maniwala sa fake news na nagmumula sa China. Ngayong araw, nagsama-samang iba't ibang media entity mula sa Regions 1, 2 at 3 kasama ang Cordillera Administrative Region. Nakaschedule sa ibang araw ang pag-ikot ng task force sa iba pang rehiyon. Meron pong nangyayaring information warfare ngayon na kung saan meron pong mga statements na nanggagaling sa ating pamahalaan na siya namang pinapabulaanan o kinukontra ng statements na nanggagaling sa Chinese Foreign Ministry. Kasabay ng pag-ikot ng task force, inihayag ng Philippine Coast Guard na nakakapalaot pa rin sa paligid ng Baho de Masinloc ang mga mangingisda mula sa Infanta Pangasinan at maging ng Zambales. May mga nakabantay roon na Philippine Coast Guard para matiyak ang kaligtasan ng mga mangingisda. Meron pa rin mga fishermen doon na tumatanggap ng ayuda natin. Ibig sabihin, within the immediate vicinity ng Baho de Masinloc, nakakapangisda sila. But if the question is, kung doon talaga sa loob ng Baho de Masinloc, sa lagoon, nakakapangisda sila, hindi na po. I mean, that's the effort of the national government now, no? To protect the Filipino fishermen for their fishing expedition. Ayon sa National Task Force on West Philippine Sea, patuloy ang kanilang suporta sa mga mangingisda. Bukod sa kanilang pamamahagi ng pagkain o food packs, ay namamahagi rin sila ng mga diesel para sa kanilang pagpalaot. Malaking tulong naman sa bansa ang pagdating ng BrahMos supersonic missile para maprotektahan ang integridad ng teritoryo at madepensahan ang interes ng bansa. The range po nitong ating BrahMos supersonic cruise missile is beyond our 200 nautical miles exclusive economic zone. If we put this strategically in the proper places, this will send a signal to other countries na pwede tayong rumespak kaagad. Mula sa probinsya ng La Union, kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, lumakas ulit ang amihan kaya medyo lumamig na naman ang panahon sa ilang bahagi ng bansa. Umaabot ito ngayon sa buong Luzon habang easterlies naman ang patuloy na iiral sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang ulan sa Apayao, Ifugao, Cagayan, Isabela, Aurora at Ilocos provinces. May gale warning naman sa ilang baybayin ng Luzon at Visayas.
Ilang individual na responsable sa vandalismo sa Baguio City iniimbestigahan na ng otoridad. Sundan sa report. Malawakan ang ginawang pagtanggal sa mga sticker na nakadikit sa mga traffic signages sa Baguio City. Pininturahan din ng mga pader at gusali na tadtad ng vandalismo. Hakbang ito ng Public Order and Safety Division kontra vandalismo. Ilang responsableng individual na ang iniimbestigahan base sa umiiral na anti-graffiti ordinance sa Baguio na layong panatilihin ang kalinisan at magamit ng tamang mga signage. Mismo ang Public Order and Safety Division ang kumuha ng water sample sa mga delivery truck ng water delivery services sa Baguio City. Hakbang ito ng LGU para matiyak na negatibo sa kontaminasyon ng tubig sa syudad matapos ang diarrhea outbreak. January 30, 2024 nang mag-issue ng memorandum si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na bumuo ng Local Drinking Water Quality Monitoring Task Force sa lungsod. Nagbabala ang Provincial Veterinarian sa Ilocos Sur sa pagkakaroon ng garapata sa mga alagang aso ngayong mainit ang panahon. Maaari itong magdulot ng sakit na Ehrlichia na sintomas ang pagdurugo ng ilong at pagdudumi ng may dugo. Payo ng vet, huwag titirisin ang garapata. Ilagay ito sa tubig na may chlorine para mamatay. Madalas na paliguan ng mga alaga. Tiyaking presko ang kulungan at pwedeng bigyan ng anti-ticks medicine. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Higanteng Dragon Art Installation, sentro ng selebrasyon ng Chinese New Year 2024 sa Pampanga. Narito ang report. Sa Pampanga, agaw pansin ang Higanteng Dragon Installation sa isang mall sa Clark bilang pagdiriwang ng Chinese New Year. Hindi magkamayaw ang mga nagpapa-selfie at groupie sa Giant Dragon na simbolo raw ng lakas at prosperity. May mga stall din na binuksan para sa mga mahihilig sa horoscope at gustong malaman ang kanilang kapalaran ngayong Year of Wood Dragon. Isa sa dinagsa ng mga nag-long weekend sa Baguio City, ang Bell Church sa karatig bayan ng La Trinidad. Ito ay kasabay ng Chinese New Year celebration. Punuan din ang mga parke ng lungsod gaya ng Burnham Park na hindi pinalagpas ng mga gustong mamasyal at mag-bike riding. Sa darating na Sabado naman, February 17, aabangan ang Kapuso Fiesta na bahagi pa rin ng Panagbanga Festival 2024. Nanggagaling sa mahigit 1,700 square meters na seafood processing plant na ito sa BIFAR NIPTDC sa Dagupan City ang iba't ibang bangus product. Ine-export ito sa iba't ibang bansa gaya sa Hawaii at California sa USA. Ayon sa BIFAR na namamahala sa seafood processing plant, 2 toneladang supply ng bangus ang kayang iproseso ng planta. Pero inaasahang madadagdagan pa ito dahil sa muling pagdami ng supply ng bangus dahil na rin sa magandang panahon. Russell Simorio, One North Central Luzon. Energetic performances ng cast ng Love Die Repeat sinabayan ng fans sa Apalit, Pampanga. Silipin sa report ni John Punsoy. Walang kapalit na saya ang na-experience ng Kapuso fans sa GMA Regional TV Kapuso Mall Show kasama ang cast ng GMA Prime Series na Love Die Repeat sa Apalit, Pampanga. Hyper-energetic performance mula kay Kapuso actress Valin Montenegro ang kinagiliwan ng crowd. Malayo sa ginagampanan niyang karakter bilang si Chloe na may pasample sa nakakagigil na lines. Shot! Alam mo, iba may pakialam. Sana may alam! Todo hiyawan ng fans nang haranahin sila ng nakakakilig na song numbers ni Kapuso actor Sian Lim. Mas tumindi pang excitement na mag-perform ang bida ng palabas ni si Angela na ginagampanan ni Kapuso Ultimate Star Jeneline Mercado. Host si Sparkle artist Brent Valdez na game din na nag-perform at nakipagkulitan sa crowd. Love, repeat, repeat.
Ibinahagi ni Sian ang selebrasyon niya ng Chinese New Year ngayong taon at nagpasalamat sa lahat ng fans. Sakto lang naman, kain lang, and that's pretty much it. Thank you so much for having us here, and we hope to get invited with more shows. Habang sina Valin at Jeneline nag-share naman ng kanilang plans this coming Valentine's Day. I just recently got married, so chill na muna tayo, huwag tayo makisabay kasi parang we had a whole day of our wedding na super saya namin. And may work kasi kami, may shooting kami, nag-shoot kami ng movie ni Den. So doon kami mag-celebrate ng Valentine's Day. Dapat everyday Valentine's Day. Ang Jump Pack event na ito pinag-usapan at nag-trending pa sa X. Thank you po sa lahat ng pumunta dito sa oras ninyo para makisaya ngayong hapon dito sa Palit, Pampanga. Maraming salamat po sa suporta ninyo. Nagtapos ang event sa isang group photo kasamang cast at ang Kapampangan fans na nakisaya sa Kapuso Mall Show. Joan Punsoy, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.